Tank boys spoiled. Super clean. Octane 91. Yun ang kagandahan sa motor. Sulitin kada patak. Tipid sa gas kumpara sa kotse. Lalo na for me, ang kotse ko is Honda Accord na luma. So, malaki yung makina. Tapos mas malakas pa magkonsumo ng gas. So diretso gala na tayo after magpag-gas. Medyo malayo-layo yung lakad natin. Plano is pupunta tayo sa Blandford, which is almost 1 hour away from Halifax. Kikitain natin doon si JP, and then tutumbukin natin yung Lighthouse Rail or Lighthouse Trail. So yung road na yun is nakadikit sa may tubig, which is something na enjoy ko talaga kasi relaxing yung view. So sa kaliwang side mo makikita mo yung mga bahay, yung mga puno, and on the other side makikita mo yung dagat. So tamang chill ride lang. So ang ginawa ko nung pupunta ako ng Blandford, tumano ko ng highway. Tapos yung pabalik kasi looban na yung daan. So para hindi balikan lang, medyo mas masaya yung run for me. Kasi kung balikan lang, wala, same route lang eh. And yun, daan pa balik from Blandford going to Halifax, medyo maliit yung kalsada, paliko-liko, which for me is more enjoyable. So sa mga highway dito sa Canada, mostly ang limit is from 100 to 120. Wala namang problema if lalagpas doon. Practical ganun. Pero yun, normal sa mga drivers dito na kapag nasa highway talagang lumalagpas sa limit kasi sobrang luwag ng kalsada. If susundin lang yung speed limit, parang ang tagal, sobra. So yung papasok ng Blandford na pinili kong daan is exit 7. Pwede naman sa exit 6, pero yun nga, iniwasan ko mag doble ng dadaanan para lang mas masaya. And para sa mga biker boys, huwag kalilimutang mag Jesus hands. Yung bumabate, bumibitaw yung left hand. From exit 7 papuntang Blandford, yan, makikita nyo maganda naman yung kalsada. Ito yung sinasabi ko kanina na sa kaliwa mapuno, sa right side mostly or karamihan is dagat na. Kaganda dito sa Nova Scotia, mukha siyang Palawan ng Pilipinas, or mukha siyang Pilipinas in general kasi napapalibutan ng dagat yung province. So kung titignan yung map, andun kami sa east side, tapos parang malaking island yung North America, yung Canada, and then nakaus din ng konti yung Nova Scotia. Yan,
Dito sa mga kalsada makikita nyo may mga beach. So kung mahilig kayong lumangoy, masaya dito. And since napapalibutan nga ng dagat ang Nova Scotia, common hobby ng mga tao dito is mangisda. So pag dagat, libre lang. Meron lang certain limits sa pwedeng iuwi ng mga isda. So for example, sa mackerel, ngayon yata is it has to be at least 10.5 inches. Otherwise, kailangan mong ibalik sa dagat. Pero nangyayari, mahirap kasi tanggalin sa hook yung mackerel. Parang pag hinilam siya sa hook, minsan malaki masyado yung sugat na naiiwan. Parang mas okay na lang na kunin mo na rin kasi baka mamatay lang. Pero pag nahuli ka, syempre ibang usapan na yun. Meron ding limit ang hinuhuli para sa mackerel, parang 20 na lang. So mas marami nahuli, syempre balik mo iba. And nakakatawa dito, mabait yung mga drivers. Kung nakita nyo, pinauna na ako nung SUV. Napansin niya siguro na medyo exciting yung pag-drive ko. If you know what I mean. Yan, na-excite ako sa gantong view. Parang relaxing, sarap lang tumambay. Kahit siguro scooter lang yung dala ko dito or bike, ma-enjoy ko pa rin to eh. And going back sa fish, aside sa mackerel, pusit, pang calamares, sarap yun, fresh, or kaya adobong pusit. So recently namumusit ako. Marami-rami namang nahuhuli compared sa previous years ng pangingisda. And parang may joke nga na yung mga pusit dito namimili pag hindi branded yung pain mo, hindi sila kakagat. Medyo totoo based sa experience ko. And dito na nga tayo sa Bloodsport, mga kapatid. Yan si JP gamit ang kanyang Ninja 300. Nag-vlog din siya, so ilalagay ko na lang yung link ng Facebook niya sa description. Binili niya yung motor niya second hand. Tapos kung narinig nyo, lakas ng tambucho niya. Akala niya una Project SA Project or Project SA. Pagtingin niya iba pala, SC as in Super China. Hindi kasi legit, pero ang tunog okay lang. Though para sa akin mas gusto ko yung parang low rumbling sounds, aside sa hindi siya masyadong agaw pansin. Parang mas firm yung dating, mas buo, mas malaki yung tunog. Ayan, isa namang beach. I'm not sure if Queensland na yun. Hindi pa yata. Malayo pa yung Queensland galing sa Bransford. Pero yan, along the road, kung merong tubig and may konting sand, pwede kang lumangoy. Hindi ka na makakalungin dyan if masyadong mabato. Pero libre yan. Paminsan-minsan lang nagkakaroon ng alert yung government regarding sa toxicity level sa tubig. So kung may algae ba or basta kung hindi safe lang yan, i-announce ng government. Otherwise, go lang. Dito akala ko talaga
easy riding lang eh. Pero mukhang enjoy na lang. Total wala masyadong kotse, walang parak. Yun ang mahalaga. And then dito, napansin nyo may mga maliliit na area or wharf sa gilid sa may tubig. Kapag public wharf, pwede mga isda. Yung iba merong time. Oops, bato na may nakadrawing na pating. That's cute. Yun, mga wharf dito libre naman eh, unless nakalagay private wharf or close siya ng mga specific day or time. Yan, pwede kang mangisda. Respeto na lang din dun sa wharf, syempre, na wag magkakalat pag gagamitin mo yung wharf. Kasi meron ditong wharf na dati open siya 24/7. Pero napansin ng mga local, Northwest Cove, nangingisda kami dyan. Ito yung mga wharf na napansin ng mga local na merong mga nagkakalat. Ayun, nilagyan nila ng curfew. Buti na lang open pa rin for public, pero nakakahiya din. Parang gagamitin mo na lang yung area tapos bababuhin mo pa, diba? Parang hiking lang. Leave nothing but footsteps, take nothing but memories. Oh, diba? Ayan, mga scenic rides na habol ko. Very relaxing, for me at least. Kahit yung takbo namin, hindi masyadong relax. Normally, itong trail na to, chinek ko siya from Blandford going to Pegues Cove, which is yung destination namin. Aabutin ng lagpas 1 oras. Pero mabilis lang to sa takbo namin. So maririnig ninyo yung tambocho ng Ninja 300 JP. Malakas yan. Kasi yung camera nga nasa chin ng helmet ko. Tapos ang takbo namin is yan, 60-70 kph. Normally yan, puro hangin lang. Tapos yan kay JP, makita nyo kanina ang layo niya, pero rinig pa rin. So dito sa point na to, ako naman yung pinauna niya. Rinig pa rin yung tambocho niya, though naririnig din yung akin. Kung rinig pa rin yung tambocho niya kahit nasa likod siya, ibig sabihin malakas talaga. And kaway-kaway sa mga biker bros. Itong araw na pala nito is Sunday yata, tapos long weekend, wala namang pasok kinabukasan. Tapos ngayong buwan medyo mailap yung panahon, madalas makulim, foggy, or maulan. So matagal na rin namin plano mag-ride ni JP, ngayon lang natuloy. So parang earlier the morning, parang napansin namin gumaganti panahon, sabi namin go na tayo. So wala nang plano, ride agad. Yan, marami ding nagla-ride kasi sinasamantala na rin yung summer. Usually kasi around early October lumalamig na, kaya pa rin namang mag-ride, pero hassle kapag malamig na. Tapos mabilis yung takbo mo, talagang magdadalawang isip ka rin na magmotor din. Pero for some, meron silang heated grips, or maganda yung gloves, or mga thermal wear na nakakatulong sa mga ganong situation.
Yan, di ko sure dito kung kakanan. So, sumenyas ako kay JP. Tapos, nakita ko siya sa side mirror. Tumango naman siya. So, go kami sa right. Coming from a road na mabilis yung takbo, tapos papasok ka into rural area na maraming bahay, bagsak yung speed limit. So ewan, how can I say it ba, medyo nakaka-bore kasi parang yung senses mo nasanay dun sa speed, tapos biglang babagal, parang nag-drive ka ng kotse sa highway, pasok ka sa main road na mas mababa yung speed limit, kahit na let's say 50 pa yun, feeling mo bagal pa rin eh. Ayun, na-overtake na nga ako. Puro cut lang yung clips, pero matagal ako nang sa likod ng kotse na yun. Sa susunod, subukan kong mag-setup ng mic sa loob ng helmet. Feeling ko mas okay yung magiging tunog nun. Wala masyadong hangin. Tapos, muted lang. Hindi naman mawawala tuluyan yun. Siguro mas rinig na rin yung tambucho and makakapag-narrate ako habang nasa ride. Iba pa rin yung on the spot yung narration. And ayun, pinawan ako si JP. Sayang lang, nasa harapan ako pero parang nasa mabagal na area kami. Pero goods lang. Mas kabisado niyo tong ruta na to. And habang nag-voice over ako, kumukurap yung kuryente namin. What the hell? Yan, ang daming beaches. I mean, yung pwedeng paglangoyan, hindi yung tao. Tapos makita mo may konting space lang para sa parking ng mga beaches, I mean beachgoers. Ang mahirap lang naman dito kasi kahit na summer, malamig pa rin yung tubig. So, patibayan na lang. Pero nung nakarang taon yata yun, or nung isa pa, sinubukan naming mag-swimming around late September or early October. Lamig ng tubig nun. Yung tipong pagbabad mo, papa lang, parang gusto mo ng matras. Yan, sino namang may beach yata sa gilid. Pero yun, yung tubig na malamig, minsan mas okay pa na bumabad ka na lang ng buo. Kasi pag ahon ka, malamig din yun, yung hangin. So, mas lalamigin ka. Naalala ko nga nun, may lumapit sa akin na isang tao. Sabi niya, paano daw ba ako nakakatagal sa tubig? Sabi ko, babad mo lang. Kasi pagtagal, masanay din yung katawan mo eh. Tsaka iwas nga sa hangin. Iba talaga marurot tong si JP. So aside sa customized or modded na yung tambucho ng motor niya, ang sabi pa niya is yung
Yung papatakbo niya is laging mataas yung ikot ng makina, yung tachometer or yung nakikita natin sa dash, yung RPM. Talaga na mas maingay. Plus, mas malakas sa tambucho equals di hamak na mas maingay. Yun, galing dun sa rotary na yun hanggang dun sa exit 7 kung saan ako pumasok kanina. Maraming mga fishing spot doon. Minsan pumasok kami ng exit 7 tapos tinumbok lang din namin yung dinaan naming kalsada. Parang naka-4 or 5 fishing spot kami. Yan, ang dami na namang view ng dagat. And may mga maliit na parking spot doon. I'm not sure if may maliit din na beach kaya ganun. Pero sarap maglakad dito. Kung every morning trip mo maglakad, gandang lakaran yan. Tapos itong side na to ng Nova Scotia, nakaharap to sa east. So magandang magabang ng sunrise. Yun, isa na namang rider group. Tapos yung ganong wharf, mukhang private. Di pwede mang-ista doon. Ayos, may bangka. Okay, switch ulit. Ako naman sa harap. Usually, matipid ako magpatakbo ng motor. Parang gusto ko lagi mababa yung ikot ng makina. Pero, recently, may nabasa ako or may napanood yata ako sa YouTube nun. Sabi, paminsan-minsan, okay din daw na tinataas mo yung revs or yung ikot ng makina, yung pagbomba mo. Kasi pag mas mabilis yung ikot ng makina, mas marami siyang chances para i-correct if mayroong mang mali sa timing. Kapag mabagal yung ikot, medyo mas nakakatipid sa gas, pero mas mataas yung pressure sa ano tawag doon? Nasa loob ng makina. Kalimutan ko yung tawag. So, yun. Pag city riding lang ako, ano lang, easy lang unless nagmamadali. And then, dito, tamang ano lang, hayaan lang yung makina na umandar na mabilis para medyo batak-batak naman. Kung siguro mas maganda yung tunog ng tambucho ko, mas maingganyo ako pataasin yung yung rev ko eh. Kaso na minsang nagsend ako ng video, tapos nakapark lang yung motor. Sabi, parang tunog traktora daw yung motor ko. So, naisip ko, medyo. So, next time, pag nakaluwag-luwag or may mag-sponsor,
pinapalitan ko yung tambucho para medyo mas tahimik or mas mahina yung dating sa tenga or mas buo nga. Yung iba kasi gusto lang malakas yung rinig na rinig yung tambucho. Para sa akin, saktong rinig lang. Tapos pag narinig, buo yung tunog. Ano ba ang ganon? Kasi tumitingin ako ng mga aftermarket exhausts. Yung M4 yata, yung medyo buo yung tunog. So, research lang. Then, pag kaya na, tsaka magpapalit. Normally, pangpasok ko lang sa work yung motor or konting gala lang. Yung gantong ride na dumaan ako ng highway, tapos yung pabalik more than 1 hour din, madalang kong gawin to. So at this point actually medyo nararamdaman ko na yung kamay ko na namamanhid. Marami akong pinanood na videos before kung paano may iwasan yun, pero hindi pa rin sinusubukan kong i-relax yung hawak ko, lalo na sa right side. Parang halos nakasabit na lang yung kamay ko niyan, tapos nakakapit lang yung gloves para ma-hold ko yung gas. Pero ano pa rin, medyo may ngawit pa rin eh. Kaya minsan pinauna naman tayo ng truck. Mabait talaga yung mga driver dito. Kahit isabit mo ng kamay mo, if matagal talaga nakakangawit. So ang ginagawa ko minsan, nagtatak in position ako. Yung nilalapit ko yung helmet ko sa gas tank, or niiyakap ko yung gas tank para yung elbow ko mas mababa siya sa throttle. So nakalaylay lang yung kamay kong ganun. Yung sa kaliwa, easy lang yan, for clutch lang. Di mo naman kasi kailangan hawakan ng mabigat, lalo na marami sa daan dito, straight, tapos may mga curves, pero kumbaga may time ka pa rin magpahinga ng left hand. Pwede kang bumitaw. Switcheroo, hindi ko alam kung nag-record si JP dito eh. Sabi niya kasi pag nagra-ride siya, hindi niya naman laging in-on. And at this point, malapit-lapit na to sa Peggy's Cove. To be honest, hindi ko nakitang hihinto talaga yun or liliko yung truck dun eh. Buti na lang walang kotse sa kabila. Iba talaga yung urge kapag nagmamotor ka. Parang laging may need for speed. Iba yung excitement pag open ka sa external elements compared sa kotse. And ito na nga, papasok na tayo ng Peggy's Cove, and
mga tourist bus yan. So mukhang yung pagkadating namin dun sa may parking lot, actually before pa dumating dun sa parking lot ng Peggy's Cove, and makikita natin na maraming tao, maraming bumibisita kasi nga peak ng summer. So unfortunately lang, wrong timing eh. Hindi maganda yung panahon this time. Masyadong unpredictable yung weather, pati yung forecast minsan parang hindi ka panipaniwala unless meron talagang significant na condition sa panahon, like kung may hurricane, may bagyo. Pero yung clouds, fog, yan, iba-iba. Yon, paalis na sila kuya. Kami naman ang magpa-park. Yan, ang daming tourist bus. So on the left side, mga bus yan for tourist, pati yung sa right side, yan yung may mga bus. And then merong dedicated space yung mga normal na magpa-park. Mga locals, mga nakakotse lang. Well, if the bus wasn't there, you would have seen it. Right before you. Yan, pagpag ng Grabe kamay. yun ah. So, thank you kung mabot kayo sa part ng video na to. Drop in the comments ano man sabi nyo, ano gusto nyo makita dito. Subukan kong gawin. And kita-kits ulit sa susunod na video. Either isa pang ride or maybe about photography naman. So, kita-kits. Thank you. Subscribe, bro.